Sakit na ng ulo ko. Overtime 3 na? Kailangan eh, dami pang kailangan tapusin. Uwi ka na ba, G? Kailangan eh, may mga nag-aantay pa sa akin mga puso sa bahay. Sige, ingat ka ha. Ikaw ang mag-ingat, huwag ka masyadong papagabi at alam mo naman ngayon. Opo. Una na ako sis ha, chat mo na lang ako kapag nakauwi ka na. Bye-bye. Okay. Psst. G? Psst. G, umuwi ka na ba talaga? Baka pinaprank mo na naman ako ha. Psst. G naman eh. Bangungot. Bangungot. Anong oras na ba? 9 a.m. na. Ganun ako katagal nakatulog? My gosh, G, dito na ako nakatulog, nakakaloka. Ba't ka umiiyak? Kara, I feel so guilty. Mukha ba ako si Kara? G, wala kang kasalanan. Ako yung huling nakausap ni Trina. Ako yung huling lumabas dyan sa pinto na yan. Hindi ko alam na yun na pala yung huli naming interaction sa isa't isa. Ay. G, ano ba? Wala kang kasalanan, okay? She fell asleep, had a cardiac arrest, and died. Don't blame yourself. Patay na ako? Sinasabi mo lang yan kasi hindi ikaw yung nakasama niya kagabi. I was there. What? Nakita kita kagabi. You left and then you came back. Alam mo pagod si Trina, you also know about your hallucinations. At alam mo makakatulog siya sa sobrang stress. You waited for that moment. Tapos lumapit ka sa kanya and then you choked her. Hindi yan totoo. Cardiac arrest ang sinabi nila because your father saved your ass. Hindi na pina-autopsy yung katawan ni Trina dahil binayaran ng tatay mo yung pamilya niya, di ba? Hindi. Don't be too tense, G. You don't have to worry about my mouth. I won't say anything. I also hate that woman. You did a great job. Ngayong wala na siya, aangat na yung pwesto natin. Wala na yung sip-sip na Trina. Wala na yung bida-bidang Trina. Hindi ko siya pinatay, Kara. Hindi naman eh. Hindi naman kasi talaga. Hindi nga. I know. But you have to convince yourself that you killed her. You have to take my place, G. Yes, I killed Trina because she was annoying as hell. Pero G, kailangan mong akuin yung ginawa kong kasalanan. Wala ka naman choice, di ba? Besides, your father is already working for my family. So kahit ano sabihin ko, susundin niya. Mas mataas ang status ng pamilya ko kaysa sa inyong mga hampas lupa. I am that powerful. I love being rich. You're a psychopath. Alam mo ba kung bakit ikaw yung napili ko? Because I need a pet. Well, I tried to pet Trina, but she refused. So tingnan mo yung nangyari sa kanya. She died. No, umiiyak si G. Huwag ka muna umiyak. Hindi ka pa naman makukulong eh. Tsaka nakapag-boring na ulit yung life ko. So ngayon na-excite akong paglaruan yung buhay niyo eh. Be a good girl, G, okay? So you and your family can still live for like what? 5 years? G, wag! Wala na ako paalam kung makukulong ako pero uunahan na katang patayin, Kara. Hayop ka. Hayop ka! Gising ka na, G. Tatawag lang ako ng doktor. Ate, nanaginip ako. I had a bad dream. Namatay daw si Trina, pinatay daw siya ni Kara, tapos ako naman, pinatay ko si Kara, tapos may blackmailing daw nagaganap. Can't you believe that? G, panaginip lang yun. Pero totoong wala na yung mga kaibigan mo. I'm sorry, but you have to know the truth. You've been in this hospital for 2 weeks na. Galing kayong sinehan, nanood kayo ng horror movie, and then after that, pumunta kayo sa isang bar. Tapos uminom kayo. Ikaw yung nag-drive na sasakyan, but you were too drunk kaya sumalpok yung sasakyan yung sa poste. And, ikaw lang yung may airbag, G. Ikaw lang yung nabuhay. Yung panaginip. Tama na yung panaginip na yan, G. You have to face the reality. And you have to face your consequences because their families, kinasusuklaman ka nila. Ito namang si Forda Pogi, bigla na lang sumusulpo. Tinatanong mo kasi kung nasan yung para sa'yo, alam naman nating lahat na ako ay para sa'yo lamang since high school.
Sinasagot na nga kasi kita. Matagal na po tayong in a relationship, babaitang maganda. Oo nga pala. Sabi ko, type mo talaga ako eh. Buti naman umuusad na yung love life ni Carrie. Di na siya third wheel sa ating dalawa. Hay, dahil lang sa mga suot ni Adley, nagkaaminan yung dalawa. I'm so happy for my BFF na super mahiyain pero sobrang honest naman. Diba na-inlove ka rin dahil sa fashion style ko? Hi, Tina. May panyo ka na naman sa ulo mo. Hay naku, Tina. Tinatarayan mo na naman ako eh. Alam mo namang ikaw lang ang tinatibok nitong puso ko. Alam mo, Diyos, kamukha mo si Kenji nang she's dating the gangster. Pero ikaw yung Kenji na pagod. Tina, I can't breathe. Ewan ko sa'yo, nakakasira ka ng araw. Sobrang lap trip talaga kasi tuwing nakikita mo ako dati, nababad trip ka kaya nagpatulong na ako sa'yo. Tina kasi, tulungan mo na ako sa bagong style ko kung ano yung bagay na damit para sa akin. Okay, fine. Anong kapalit nito? Sinasagot na kita. Joke lang. Joke lang. Sundan mo ako. Yes. O, eto, suotin mo to. And please, huwag mo na suotin yung towel na yan. Uy, ano? Kanina ka pa nandyan. Ayos ba to, Tina? Bagay ba? Yung laway mo tumutulog. Bagay sa'yo, pero ang gwapo mo, kainis! At doon na nga na in love ng tuluyan si Tina. Actually, gusto na kita before pa nun. Like, hanggang ngayon, love-love pa rin kita. O, dapat lang. Girlfriend na kita, stylist pa kita. Parte ka na ng buhay ko. Stop it! Dahil dyan, shopping tayo, B. Itigil mo, Diyos. Kaka-shopping mo lang nung nakaraan. Okay, edi ikaw na lang yung pag-shopping ko. Diyos naman eh! Grabe, no? Bilis ng panahon. 3 taon na relasyon natin. I know, right? Naalala ko pa nun medyo okay tayong dalawa kasi we're like friends muna before we became a couple, diba? And we're so confused how to act as a couple. What's okay love? Awkward love. Ayun na nga, tapos everyone was very doubtful sa relationship natin kasi hindi rin nagtatagal ang magkaibigan. Like, I was super cry-cry noong time na I even wanted to break up with you. Seryoso? Oo, kasi you're not my tipo naman talaga, but I fell in love because of your keychains. Keychains? Charms, babe. Hay nako, you really need to work on your Hester's vocab. Napapag-iwan ka na ng panahon. Komplikado naman kasi ng isip mo, mahal eh. Anyway, Raph, we fought so hard, right? Ngayon we're celebrating our 3rd year and I am so happy. Hashtag facts, hashtag legit, hashtag it's a yes. Cute mo talaga. I know. Okay, back to our topic. I actually met some of our ex-classmates and they were electric when I told them that we're still together. Like, in your face. Electric? Shock, Raph. Electric, shock. And they asked if we always fight ba or something like that. And then I said, we're fighting? Ew, we don't do that. We're a healthy, mature couple kaya. Sure ka dyan? Hello, Raph! Kailan ba tayo nag-away sa mga maliliit na bagay? I love you. Anyway, happy anniversary and here's my gift. PS5! I saw your online card so I bought it na. You're welcome. Thank you for healing my childhood. You're the best girlfriend in the world. Bakit? Lagyan ko pa ng sweetness? My baby, my Hester. You're the best girlfriend in the world. Inulit pa nga. So may iba ka pang girlfriend? Ha? Ako na yung best girlfriend mo dito sa mundo. So sino yung best girlfriend mo sa universe? Sa Jupiter, sa Saturn, sa Mercury, etc.? Uy, naghahanap na naman siya ng away. Bakit ako naghahanap ng away nahanap mo na? Akala ko ba hindi tayo nag-aaway sa mga maliliit na bagay? It's your fault. Alam niyo ba na ang red flag ng girlfriend ko ay sasabihin niyang healthy mature couple kami pero sa mga ganitong senaryo siya nawawalan ng tornilyo sa utak? Matalino naman siya pero pagpasensya niyo na. Sweet naman siya. Sweet and spicy nga lang. Screwdriver? Hindi gagana to. Suyo. Susuyuin ng girlfriend hanggang sa maging healthy mature couple na ulit kami. Sorry na, B. Mali yung wordings ko. Ewan ko sa'yo, ipapa-return and refund ko na lang yung PS5 na yan kasi baka ipagamit mo pa sa ibang girlfriend mo. Ipa-paraphrase ko yung sinabi ko. Gagamit ako ng paraphrasing tool. Ipa-paraphrase ko yung mga sinabi ko. Joke lang yun. Hindi ko gagawin yun. Alam niyo kung ano magandang panuwi sa mahal ko? Magluluto ako. Nagugutom ako. Parang ang sarap magluto. Ano kaya gusto ng Hester ko? 3, 2,
1. Caldereta. See? Masusunod ka, mahalan. Bati na ba tayo? Hindi pa. Bati na kami. Nakita niyo ba yung malit ng ngiti niya? Ganda, no? Caldereta, coming right up!